Severe tropical storm in 1 minute average na si Krising or nasa international name na Wimpa. Inaasang i-exit nito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Mas malawakang ulan at malakas na bugso ng hangin sa kanlurang bahagi ng Luzon, inaasahan ngayong araw. Pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at sa eastern sections ng southeastern Luzon, bagamat makakaramdam tanin kayo na ilang bugso ng hangin dahil sa monsoon trap, pero unti-unting mas nagiging katamtaman na ang lagay ng panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, July 19, 2025. Ang oras sa ating Bossman may maga, alas 10:15 na ng umaga. Inasahan na mas highest peak ang magiging ulan ngayon natin, lalo na sa kanlurang bahagi po ng Luzon hanggang sa Luzon pa rin po. So damay po ang Metro Manila sa mas makakaramdam na ngayon ng highest peak at mas mataas na buhos ng ulan. Kabilang na lalo na sa extreme Nodo Luzon po sa kanluran. Ang bahagi pa rin ng eastern part ng Nodo Luzon hanggang sa Luzon, bagamat patuloy pa rin tayo makakaranas dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pero hindi kagaya sa may bandang kanluran na kung saan mas tutok ang right quadrant ng bagyo, medyo nagiging katamtaman na ang inyong lagay ng panahon. Hindi pa naman totally improved weather, pero at least medyo katamtaman na ang lagay ng panahon. Makakaramdam pa rin tayo ng mga bugso ng hangin at ulan dyan pa rin sa may bandang Cagayan Valley pababa ng Bicol Region at Eastern Visayas. So makikita dito sa ating Doppler radar imagery ang malawakan pa rin na bugso ng ulan, dala pa rin ng nahahatak ng monsoon trough mula sa pinakasentro nitong si Severe Tropical Storm na si Wimpa, international name, o Bagyong Krising. Yung Severe Tropical Storm again ay nasa under 1 minute category pa lamang po yan 1 minute category, pero yung 10 minute category natin na natiling nasa Tropical Storm category pa rin yan, para malinaw yan mga folks. At makikita sa Doppler radar imagery, mapapansin ang bandang kaluran na ang mas may highly concentrated ng buhos ng ulan. Tatalakayin natin bakit tila mas humina na sa may bandang east sections ng ating bansa sa Luzon. So tatalakayin po natin yan may konti para sa mas detalyadong report. Mula sa ating current conditions, meron tayong magnitude 5 na earthquake. So tatalakayin natin yan. At ang ating weather conditions natin ay overcast, gloomy, mahangin. So medyo windy tayo ngayon dahil halos highest peak na po ng magiging ganap dito sa Metro Manila. Very gloomy at nakakaramdam pa rin ng mga biglaang bugsuan ng ulan dito sa amin sa Caloocan. So makikita southwest ang most ng bearing ng hangin, yan, 35 km per hour, pumapalo pa ng 60.6 km per hour ang bugso ng hangin sa amin sa Caloocan. Sa labas sa pressure na itala, naka-weather station kaninang 5:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Kahapon, mababa ang aming highest air temperature na 27.2 degrees Celsius. Siyempre, dahil kahapon nakaramdam na tayo ng sungit na po ng panahon yan. At naka-high peak kami na 27.2 degrees Celsius kahapon ng 4:18 PM. So wala tayong magiging komento ngayon sa heat index ngayong araw dahil sobrang baba, gaya na lamang sa amin sa Caloocan, 31.6 degrees Celsius lamang ang heat index. So automatic ang buong parte ng Luzon. Ang tingnan na lamang siguro natin ay ang bandang Visayas siguro sa Katimugan at Mindanao kung medyo mataas ang inyong heat index. Yan, walang forecast. Well, matik na po yan dahil nga po sa napakababa ng heat index dahil nga po sa masungit ang ating panahon. So, diretso agad tayo dito sa may bandang Cebu na kung saan hindi masyado concentrated ang ulan. So, makikita, nasa 36 degrees Celsius po ang heat index sa kanila. Papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius po. Mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So, medyo magiging mas hot humid sa inyo dyan sa may bandang Central Visayas. Pababa dahil hindi na masyado nagpapang-abot sa inyo yung monsoon trough ni Krising. Bagamat may mga isolated rain showers pa rin tayo dyan.
At dito sa may bandang Mindanao, kung titingnan natin, mababa rin po ang pag-ulan dahil patuloy pa rin kayo nakakaranas ng mga pag-ulan, pero mukhang papalo pa sa 40 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ang inyong magiging heat index. So ibig sabihin po, medyo magiging mas maalinsangan kayo dyan sa Mindanao, especially Davao region po. At dito naman sa may bandang Zamboanga Peninsula ay nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang alas 3 na ng hapon po. So mukhang magiging mas maalinsangan po sa inyo despite na may mga isolated rain showers pa rin kayo sa ilang bahagi dyan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Ganon din sa may bandang Central Visayas, bagamat medyo gloomy pa rin kayo dyan dahil may mga dumadaloy pa rin na southwesterlies dyan, dala ng nahahatak ng bagyong Krising. Kaya medyo gloomy pa rin kayo, bagamat medyo hot humid pa rin ang mararamdaman ninyo sa may bandang Cebu, pababa na yan ng Mindanao. Pero mula rito sa buong Southern Luzon hanggang buong Northern Luzon, wala po tayong magiging heat index dyan. Dahil very obvious naman ay kami ay nakakaranas ngayon ng masungit na panahon dala nitong si bagyong Krising. Kung itatabay naman natin sa PX6 in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan ngayon sa Mindanao, ang may pinaka-high of 35 degrees Celsius ngayon, ang pinakamataas na temperatura sa bansa so far. So wala masyado sa Luzon. Sa Baguio City ay almost stationary at 17.6 degrees Celsius despite na sunod-sunod na ang naging pag-ulan dyan sa Benguet. Kasama ang Baguio, almost stationary pa rin ang lowest temperature sa kanila sa Baguio. Sa Inola naman, grabe ang iba Zambales, 173 mm ang total rainfall sa kanila. Well, very obvious naman po in past 24 hours. Kahapon sa amin sa Caloocan, 17.4 mm ang naging total rainfall namin. Pero ngayon lamang araw ang makakaranas kami ng mas mataas na total rainfall. Kasalukuyang nasa 83.7 mm ang total rainfall namin yan at madadagdagan pa yan sa maghapon dahil sana sa peak na po tayo ng sungit nitong si Krising sa Metro Manila. So obvious po yan ha, ingat po sa inaasahan natin mabaha na ngayon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Wala pa kaninang madaling araw na bugso ang ulan. Ipapaliwanag natin bakit biglang lumakas ang ulan sa Metro Manila. Well, nababanggit ko kanina yung right quadrant. Ipapaliwanag natin yan mga folks. Pero diretso muna tayo sa ating outside humidity na 96% ang highest concentration. So wala tayong magiging komento dito. Walang pinagbago since last hour. Napakababa ng ating atmospheric pressure, very obvious naman, nandito po kasi si Krising, 1999 hectopascals po ito. So, mula rito sa Metro Manila, mula sa range na sentro ni Krising, nasa tropical depression category dito sa Metro Manila. Pero dyan sa may bandang Ilocos Norte, dyan sa mas malapit sa sentro ni Krising, malamang nasa 987 hectopascals yan. Approximate ko yan ha. Kasi kung babasehan natin sa distansya mula rito sa amin sa Metro Manila na nasa 999 hectopascal. So malapit sa pinakagitna ni Krising nasa nasa 987 around o 985 to 987 hectopascals po yan na mas mababa. So nasa severe tropical storm na kasi siya. So steady ito since last hour. So very obvious, very low pressure area dito sa Metro Manila. So magaan-gaan po ngayon yung gravity ng ating paligid, yung pressure dito sa Metro Manila, napakagaan ngayon, hindi ngayon sobrang bigat. At makikita natin yung epekto gamit ang ating graph conditions. Kung titingnan natin yung weather trend graph kung gaano kalaki ang ibinaba ng ating atmospheric pressure ngayong araw. Ayan, grabe po ang ibinaba Yan ang baba. So kung titingnan natin sa barometric pressure in past 24 hours in daily, yan ayan pinakamataas na hanggang 996, bumaba pa to ng 993. Kung i-monthly base natin, grabe ang pagbagsak niya ayan dito lamang malalaman natin na mayroong lumapit na bagyo kapag kaganyan. Biglang saludsod yung biglang sa subsob yung ating barometric reading. Mula sa pinaka 1006 hectopascals noong July 12 and then pagdating ng July 16 bumaba na ng 1004 hanggang sa kahapon 1003 and then
tuluyan na itong bumaba ngayong araw. 998 highest and 994 lowest. So, ibig sabihin, may malapit na presensya nga po ng bagyo. So, yan po. Yan. Kung titingnan ninyo sa yearly, mapapansin nyo po is yung mga ganyang bagsak ng barometric pressure, ibig sabihin po niyan, may mga bagyong lumapit dito sa Metro Manila. Gaya na lamang yan, ganyan. Yan. Yan. Yung mga bumabagsak na yan, ibig sabihin lamang yan, either natural low pressure or mayroong lumalapit na bagyo dito sa Metro Manila. So, madali pong ma-distinguish kapag kung ilang bagyo ang lumapit sa Metro Manila. So, yun po ang mas madaling gamitin gamit ang ating barometric pressure o barometer. Sa atin namang high tide and low tide status, pa-low tide po tayo. So, mukhang mababa ang sea level. Medyo maganda naman po yan para medyo makontrol po yung baha at hindi masyado magiging mataas ang baha. Mga 1 hour and 50 to 54 minutes pa to low tide. So mga bandang tanghalian, 12:19 PM po yan ngayong tanghali, maglo-low tide. So walang problema, pero magiging matindi po ang alon sa buong bahagi ng kanluran ng buong Luzon hanggang Southern Luzon at west portion sa Visayas. Siyempre maalon pa rin sa may ibang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. So ingat pa rin po dahil sa bugso po ng kasabay ng hangin ng ating monsoon trough at kasabay din ng maalon na karagatan. So kung maaari yung mga malilit nating mga mangingisda, restrain po tayo. Pero kung kailangan, siguro magsabay kayo ng malalaking bangka para kayang humarap sa mga ganitong malalakas na alon at bugso ng angin. Pero alam ko, delikado kasi pagka ganyang kalakas. Alam siguro na mga mangingisda natin, delikado pumalaot. So siguro, alam na nila na medyo delikado, ay hindi muna sila papalaot ngayong araw. So mas maganda na po yan mga folks. Pero sa may bandang katimugang bahagi ng ating bansa, sa silangan, medyo okay naman ang pumalaot dyan. Pero yung bugso po ng easterly trade wind, yung hatak at yung southwesterly, na medyo magbubunsod pa rin mga gale force winds, pumapalo pa rin ng more than 60 km per hour. So medyo alalay na lamang po sa papalaot, lalo na dyan sa may bandang katimugan ng bansa. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM. Inasang lulubog po ito mamayang 6:28 PM. So ang ating waning crescent, 38% illuminated na lamang po. Palubog pa lamang ito na elevation 34 degrees. So papalubog pa lamang po ito ngayon. Pero magmumoonrise po ito bukas ng madaling araw ng 12:43 AM at kinabukasan na ng hapon ng 1 o'clock PM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, well, maulap pa rin tayo maghapon at stormy pa rin. So expected dyan. At bukas ng Linggo, inaasahan pa rin daw na maulap ang ating maghapon at stormy pa rin o localized thunderstorms ang inaasahan pa rin. So wala tayong magiging komento dyan hanggang bukas na yun ng Linggo. Highest and lowest temperature expected 27 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory natin, bagamat late na to, pero babasahin pa rin natin as of 3 o'clock AM base sa data feed di Pag-asa kaninang madaling araw na mataan si Crising o international name WIFA ay nasa layong 110 km west-northwest ng Calayan, Cagayan. Ngayon, nasa below 200 km na lang yan sa may bandang west-northwest ng Calayan, Cagayan. Nasa 200 na kasi papalayo na po kasi siya. Papalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin, baka lumabas na. Wala pa. So, nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility dahil nagkaroon siya ng jolting. So, ibig sabihin lamang ay nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Nasa loob pa rin siya ng PAR. So, na may maximum sustained wind na 85 km per hour. Ito ay nasa measurement ni Pag-asa. 85 km per hour malapit sa gitna at 115 km per hour naman ang kanyang bugso. Kumikilos pa rin ito pa northwestward, hilagang kanluran sa bilis na 25 km an hour. Mula yan kaninang madaling araw. Which is, iba na yan sa oras natin ngayong kasalukuyan kung ano ang magiging status ngayon ni Crising. I-discuss natin may-mayang konti. Samantala, ang unahin muna natin ang lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery. Makikita po ang napakmalawakang ulan na ito at masamang masungit na panahon sa buong bahagi ng Ilocos region. Yan. Kasama na ang buong Ilocos Norte, Cagayan Valley. So, hindi na natin isa-isahin yan. Kasama na ang Cordillera, Ifugao,
Benguet hanggang Pangasinan yan, Zambales man yan, Central Luzon man yan, kabilang na Metro Manila at Calabarzon na magiging masungit ang ating panahon. Mabugso pa rin ang hangin at asahan ang bugso rin ng ulan na sumasabay po kasi yan sa bugso ng hangin. So wala tayong magiging komento niyan. Very obvious naman. Kabilang na ang Batanes Group of Island dahil mas malapit sa inyo dyan ang sentro ni Crising po o WIPA. Yan, halos papalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Malapit na po. At sa bahagi naman ng Mimaropa, ganun din, masungit pa rin ang inyong panahon. Bunsod naman ang nahahatak na habagat o yung southwest monsoon. Ayan, na magdudulot po ng malawakang ulan pa rin na may kasamang mga pagkilat at pagkulog pa rin. Yan, kabilang na ang buong Puerto Princesa hanggang Calayan Group of Islands na po yan. So ingat po sa mga pagbaha pa rin ha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa sa mga mabulong bunduking lugar. Sa Luzon naman, lalo na sa may bandang Bicol Region, magiging maulap pa rin kahit asahan ang maulap at maulan na panahon nitong maghapon pa rin. Bagamat medyo mas katamtaman na ang lagay ng panahon sa inyo kumpara sa amin ngayon sa Metro Manila, pero very gloomy pa rin at asahan ng mga ilang light to moderate showers ang medyo madalas na iiral. Pero maghapon na halos medyo gloomy pa rin ang iiral ha. So magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang clusterized heavy rain showers sa ilang bahagi ng Legazpi at Sorsogon. So take note po yan. Kabilang na ang buong isla ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate. Makakaranas pa rin kayo ng mga clusterized heavy rain showers. Dulot pa rin ng monsoon trough yan. Hanggang sa ilang bahagi po ng west portion sa Visayas sa Panay Island. So ingat pa rin po sa potensyal na pagbaha. Lalo na dyan sa may bandang kaluran ng Aklan. Pababa na yan ng bandang Antique po. Medyo mas makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Ganon din sa kanluran ng Negros Region. Bagamat medyo mas katamtaman na o nagiging katamtaman na dito sa may bandang Negros Region. Kasama na ang Cebu kaya medyo mataas na pong heat index sa inyo dyan. Bagamat very gloomy kayo at overcast. Kabilang na ang Leyte at Eastern Samar Region. Anytime makakaranas pa rin kayo ng mga bilaang buhos ng ulan na may pagkilat at pagulog. So importante pa rin ang payong at sa mga biglaang sudden downpour ng ulan po ha. Hanggat meron tayong umiiral na monsoon trough na nahahatak nitong si Crising. Ayun, malawak po yung monsoon trough na yan. Nagpapang-abot pa yan dyan sa buong bahagi ng Visayas. Ayun, at napakalawak po kasi ng monsoon gyre niya. Yung monsoon gyre niya nagpapang-abot po sa buong Southern Luzon at Visayas area. Kaya makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy ng mga biglaang bugsuan ng hangin at mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Malawak pa rin kasi ang sirkulasyon niya. Pero kung ito ay papalabas na ng PAR, medyo nag-i-improve na po yung kanyang circulation kahit papaano. Kaya medyo mas nag-enhance na po yung kanyang wind velocity. Lumalakas na po. Hindi nga lang ganun pakapino. Yan. Then mayroong mga resistance. Pero at least nagkaroon na siya ng mas improved na sirkulasyon. Hindi kagaya kahapon. Yan. Mula naman sa bahagi nga po ng Mindanao ay very gloomy rin tayo dyan. Bagamat medyo mas moderate pa rin ang panahon ninyo. Kalat-karta pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang iiral sa buong Zamboanga Peninsula, Sorsogon area at Davao Region. Sa eastern part naman ng Mindanao, lalo na sa Surigao Region. Kabilang na ang buong Agusan Region, Agusan del Norte man yan o Agusan del Sur, hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro. Very gloomy pa rin kayo dyan. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms maghapon. Kaya importante pa rin ang payong ha mga folks. At ingat pa rin sa posible pa rin pagbaha dahil makakaranas pa rin kayo ng mga clusterized heavy rain showers lalo na sa Surigao del Norte hanggang pababa ng Surigao del Sur. Magiging maulap at makakalat-kati na paulan. Pag-ulan sa bahagi nga po ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dyan sa Misamis Occidental. Ingat na lamang sa pagbiglang pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So malawak pa rin yung branding ng monsoon gyre dito o yung monsoon trough nagpapang-abot kaya medyo makakaranas pa rin ang halos buong bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So kung magbabasehan yung water vapor o halos buong Luzon hanggang Visayas, mas mataas ang concentration ng water vapor dala nga po ni Crising. Yan. Ito ay papa-exit na siya ng PAR. Ito yung sentro niya, papalabas na siya ng PAR, malapit na. So yung makikita ninyo yung highly concentrated ng water vapor, unti-unti na rin tumataas habang lumalayo itong si Crising o papalabas si Crising ng PAR ngayong araw. Yan, tumataas na rin siya. So mula rito sa ibaba, unti-unti magiging normal o moderate ang ating weather. So mararamdaman muna ng taga Mindanao yan. Pataas na yan ng Visayas hanggang sa kinabukasan o by the next 24 hours, magiging improved weather condition na
ang Visayas, unti-unti kasama na ang Southern Luzon area. So ingat pa rin po maghapon mga folks dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Lalo na dito sa buong bahagi nga po ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Computer-Generated Tropical Cyclone Sector para sa status ngayon ni Krising o international name na WIFA. Sa 1-minute average sustained wind niya ay nasa category of severe tropical storm na ito. Bakit? Dahil as of 10:30 AM, ang kanyang central air pressure nasa 980 hectopascals. Ang kanyang maximum sustained wind nito ay nasa 96 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 125 kilometers per hour. Pero sa ating 10-minute average, under tropical storm category pa rin tayo na 85 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 111 kilometers per hour. So understood na po yan mga folks para sa magkaroon ng comparison. Baka may magsabi na naman, bakit kay JTWC severe tropical storm na? Bakit kay Pag-asa tropical storm pa rin? Again, nandito na po lahat. Yan, babasahin nyo na lamang po sa mga nagtatanong po. Yan, meron tayo yung 1-minute average at 10-minute average para malaman nyo na po ang magiging rason kung bakit magkaiba ang reading ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. So, meron tayong monitoring dyan para malaman niyo ang difference nila. So, yun po At kumikilos po ito sa bilis na 17 km an hour. West-northwest po ito. Pahilagang kanluran pa rin po ang kilos niya. Ngayon, ang lokasyon na ngayon ni Krising as of 10:30 AM, ang pagbabasahin natin po, ang Kalayan, Cagayan pa rin, yung reference point natin susukatin natin, halos palabas na ito ng PAR. So mukhang makaaabot pa ata ito ng tanghali na e-exit ng PAR. So titingnan natin dito, nasa layo itong 220 km west-northwest mula sa Kalayan, Cagayan. So yun po ang pinakadistansya niya mula sa Kalayan, Cagayan. So malinaw yan mga folks. At ito ay nasa boundary na halos ng Philippine Area of Responsibility. Kanina sa aking tracking, lumabas na ito ng PAR kaninang 8:45 AM. Kaya lang nag-error jolt, so umatras siyang muli. So, not consider na muna natin yan na totally nakalabas na ng PAR. Kapag ganyan ang naging galaw niya, ibig sabihin po, error jolt ang tawag dyan. Kasi yung satellite kasi, syempre, hindi naman 100% accurate ang pinpoint ng satellite. Minsan, nagkakaroon ng konting glitch, yung pagtutok ng satellite doon sa bagyo o sa sentro ng bagyo, minsan nagkakaroon ng minor glitch, kaya nagkakaroon ng jolt back. Tawag ko dyan is jolt back. Yung umaabante siya, biglang aatras, yun po. So, considering is hindi pa talaga siya totally nasa exit ng ating PAR. So, yan. As of 9:30 AM ay nasa loob pa rin o halos dikit na siya sa boundary palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. So, bahagyang mabilis pa rin ang pagkilos niya, 17 km an hour pa west-northwest pa rin po. Sa ating combinated tropical cyclone combination, sa mula kay Pag-asa, ayan, mula kay Pag-asa, ayan, ito yung forecast track simulations ni Pag-asa, Joint Typhoon Weather Centers. Yan, nakikita niyo po yung track ng Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Yan. Then, pag pinagsama natin yung tatlong yan, makikita natin ang highest accuracy is pantay-pantay na po yung forecast track nila. Ibig sabihin, yan na talaga ang magiging maximum na accuracy na talagang ganyan ang magiging kilos po ni Krising pagkalabas ng Philippine Area of Responsibility. So, kung titingnan natin sa track ni Pag-asa, makikita dito, tumugma na po, umabot na siya sa Severe Tropical Storm category. Base dito po. Yan. Makikita natin dito, nasa Severe Tropical Storm category po siya. Ito nga po, i-ano natin. Natakpan ng ano. Ayan, Severe Tropical Storm po, yung category niya. Ibig sabihin lang, tama lang na bago siya lumabas talaga ng PAR, naging Severe Tropical Storm po siya. So, baka ngayong umaga ay dineclare na ni Pag-asa yan na Severe Tropical Storm na. Kasi yun talaga ang lumabas na dito. Ayan, papalo ng 93 km per hour at 116 km per hour. Base yan sa forecast track ni Pag-asa. Yan. Yan, Severe Tropical Storm din siya. So, inaasa natin na pag-exit niyan. And then, yung actual o yung real time, nasa 96 km per hour. So, yun talaga ang lumalabas. So, baka ngayon pa lamang siguro sasabihin ni Pag-asa na Severe Tropical Storm na itong si Krising.
Yan, o si WIPA in international name. At makikita ninyo as dikit na dikit po yung tatlong weather agency at pare-pareho sila ng lumalabas na forecast track. So, inaasa na natin bukas nga po ng bandang umaga o hapon ay naririto niyan sa may bandang Hong Kong. Yan. Kung pagbabasa natin kay Pag-asa, bukas yan ng alas 2 daw ng hapon nasa bandang Hong Kong na. Yan, mga bandang Hong Kong or mga tanghali, mga bandang tanghali o hapon ng alas 2. Bukas yan ay nandyan na sa may bandang Hong Kong. Sa Japan Meteorological Agency naman, bukas yan ng alas 3. Alas 3 naman kay Japan Meteorological Agency. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, inaasahan mga alas 8, alas 9, nasa Hong Kong na raw yan. Nasa baybayin na siya ng Hong Kong. So, madali nating ma-distinguish base sa tatlong weather agencies, di ba? Mula kay Joint Typhoon Weather Center, Pag-asa, at Japan Meteorological Agency. So, kompleto po tayo ng ginagamit na ngayon. At least hindi na tayo titingin sa iba't iba pang mga weather agencies. At least dito sa aking webpage, magkakasama na sila. At real-time po sila nag-update sabay-sabay. So, yun po. Mga bukas na sa bandang Hong Kong na siya at malayo na yan sa boundary ng ating bansa. So, base sa aking estimated tropical cyclone warning signal, ay tropical cyclone warning signal sa bahagi pa rin ng dulo na Ilocos Norte hanggang Batanes, Cook Islands, Babuyan Islands, umaabot pa rin ng tropical cyclone wind signal number 1. Pero kay Pag-asa ay tropical cyclone wind signal number 2 pa rin daw yan sa kanila. Yan. Dito sa akin, tropical cyclone wind signal number 1. Yan. Ito kasi yung tropical cyclone wind signal number 2 range. Yan. At tropical cyclone wind signal number 3 range. Yan. Ito. Kasi nasa severe tropical storm category na siya. So, para sa aking monitoring, ay tropical cyclone wind signal number 1 na kataas sa buong bahagi ng Pagudpod, Claveria hanggang Abulong at buong Ilocos Norte ng Pasukuin, Burgos, pababa ng Batak hanggang dito na sa may bandang Nueva Ecija. And then sa boundary ng Ilocos Sur, ang bandang Cabugao siguro hanggang dyan sa may bandang Bigan. Ilocos Norte pa rin siguro ito. Yan. Kung magbabasayan natin dito, ito Ilocos Norte at Ilocos Sur. So, malamang ay Ilocos Norte pa rin siya, boundary. So, hindi pa rin umaabot. Pero kay Pag-asa ay pasok ang Ilocos Sur sa may tropical cyclone wind signal number 2. Double check po natin kung nag-update si Pag-asa. Tingnan natin sa ating weather forecast advisory sa Pilipinas. Ayan. Yan. Dito niyo po makikita yung forecast weather conditions at yung latest ni WIPA o ni Crising. So, 5 AM pa rin. So, hindi pa rin siya nag-update. Pero base dito, buong Ilocos Norte, Apayao, at Cagayan ang naka-tropical cyclone wind signal number 2. Signal number 1 naman, the rest na Ilocos Sur, Abra, at ibaba ng Cagayan Valley o rest ng Cagayan Valley at Isabela. Mountain Province, Ifugao, Benguet hanggang La Union po. Tropical cyclone wind signal number 1 ang kay Pag-asa. So, dito naman sa aking computer generated tropical cyclone sector and estimated range ng tropical cyclone wind signal number 1 ay buong Ilocos Norte, Cagayan, dulo ng Cagayan at Batanes, Group of Island ay nasa tropical signal number 1 po yan. Yun po ang differences. At dahil palayo na din po siya at palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So yung range hindi na masyado abot. Ang magpapaepekto na lamang sa buong bahagi nga po ng Luzon ay yung mahahatak nito na habagat at yung monsoon gyre na nakikreate nitong si Crising. At habang kumikilos ito pahilagang kanluran patungo nga po ng Hong Kong bukas. So yun po ang pinaka-latest analysis natin at sa ating forecast ensembles. Bago lumabas ng PAR, makikita natin ay halos ang ensemble ay nakatutok na lamang sa Hong Kong. So, mga kababayan natin sa Hong Kong, ready na po. Kayo po ang unang makakaramdam ng sungit na naman ni Crising. At nakatutok na po ang agency ng Hong Kong, yung Weather Bureau ng Hong Kong. Nakaready na po sila, I guess. High-tech na rin yung kanilang monitoring system. Yan. So sa mga kababayan natin na gustong makita ang detalye ng tropical cyclone track at forecast ng iba't ibang weather agencies, lalo na sa tatlong primary weather agencies natin,
mula kay Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Makikita na yan sa aking webpage. At pwede niya makita in separate forecast track. Yan. Kiklik nyo lamang po ito ha. Kung kay Pag-asa lang, gusto niya makita yung forecast track ni Pag-asa. Yan. Ito yung forecast track ni Pag-asa. Yung cone of uncertainty niya, makikita rin. At kay Joint Typhoon Weather Center. Yan. Ito. Pakita nyo rin yung pinaka-cone of uncertainty niya at makikita yung quadrant. Ayan, ito po yung paliwanag natin ha. Yung quadrant kasi kung bakit malakas pa rin sa Metro Manila ay dahil yung right quadrant niya na more than 70 to 80 kilometers per hour wind velocity ay mas malakas pa rin dito at abot pa rin yan sa bahagi nga po ng kanluran ng Luzon. At least ito dito hanggang bandang Ilocos Sur na lang at Benguet umaabot yung malakas na right quadrant. Yung upper right quadrant na ngayon ang mas malakas. So mas malakas ang bugso ngayon sa Batanes, Coop of Island. Lumaabot pa yan o halos aabot pa ng more than 100 km per hour po. Approximate. Pero maximum yan siguro mga 89 km to 90 km per hour dito sa upper right quadrant. Sa lower right quadrant naman, at least mga 80 to 85 km per hour ang bugso ay ramdam pa rin sa buong Calayan region. Dulo ng Cagayan at Ilocos Norte, yan. Malakas pa rin ang bugso ninyo dyan. Pumapalo pa rin yan hanggang siguro 80 to 85 kilometers per hour. Base na rin sa 64 knot range. So ingat pa rin po ha, masungit pa rin at malakas pa rin talaga bugso ng hangin ninyo dyan sa may bandang Ilocos Norte. At yung outer na lamang, mga between 70 kilometers per hour, ay abot pa rin yan sa buong Ilocos Sur at buong Cagayan Valley kasama na ang Kalinga Apayao, Mountain Province. At dyan sa may bandang La Union at Benguet. Pero dito sa Metro Manila, halos hindi na gaano. Sungit na lamang dala ng ulan ang mararamdaman natin sa buong Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon na lamang. Pero yung sungit ng hangin ay hindi na masyado natin ramdam yan. Ang mararamdaman na lamang mga taga Ilocos Norte na lamang hanggang dito sa may bandang Cagayan Valley at Ilocos Sur po. At least mga more than 75 to 80 kilometers per hour at 80 to 95 kilometers per hour naman dito sa bandang Ilocos Norte at Calayan Island. So ingat po sa mga kababayan natin dyan ha, kasi yung right lower at right upper quadrant ng bagyong Sikising ay abot pa rin sa inyo dyan. Ayan po, abot pa rin yung pinaka-range. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan ha. At least yan po ang explanation natin kung bakit mas masungit ang magiging natin kaninang umaga. Kaninang madaling araw actually mula sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon kasama ang Metro Manila. Ngayon, medyo lumalayo na siya sa boundary ng malaking kalupaan ng Luzon. Kaya bandang ibabaw na lamang o extreme Nodo Luzon na lamang mas makakaramdam ng sungit ng bugso ng hangin mula kay Wipa o Krising. So, yun po ang malinaw yan ha. So, ito po yung pinaka-clear satellite imagery. Medyo mas na siya, mas organized na po siya, hindi kagaya kahapon. Medyo mas lumiliit na po yung pinaka-eye wall niya, kaya tumaas po ng hanggang severe tropical storm. Itatagal pa ng pagiging severe tropical storm niya siguro within 24 hours base rito. And then, after siguro by the next 12 to 24 hour period ay bababa ito sa tropical storm according dito. So tingnan po natin ha kung mananatili siya sa severe tropical storm. Sa ngayon within 24 hours mananatili siya sa severe tropical storm category base sa ating tropical cyclone intensity forecast. So yun po yung pinaka-analysis natin. At tingnan natin kung meron na namang susunod kay Krising just in case i-double check na rin natin. Dahil may mga nagpaparamdam na mga Coriolis circulation. Mula sa ating West Pacific Basin ay natiling mataas po yung range ng favorable dito ni Krising. So napakalawak pa rin talaga ng monsoon jar sa kanya. Pero wala tayong napapansin na vorticity maliban dito sa may bandang silangan ng Marianas Island o Northern Mariana Islands. Medyo may vorticity dyan. At nakikita natin, medyo nagkakaroon naman ng mataas na cyclonic probability. Malamang sa continuous trough ito. Yung medyo may trough kasi dito na nagkaroon ng parang gyre. Nagkaroon ng parang gyre dito. So, nagkaroon ng medyo circulation dito.
Dito naman, bandang south, so alanganin po yung kanyang horizontal anomaly. Malamang yung kalat ng horizontal wind o sa horizontal shear ay pakalat. Kasi medyo na-interrupt siya ng high pressure area dito sa bandang Japan pa rin. Mataas pa rin yung range of high pressure area kasi dyan. Mula naman sa ating global spectral model, makikitaan po natin na may nakikitaan na medyo circulation dito sa labas. Starting yan ng bukas na linggo. Pero napaka-uncertain o napaka-disorganized pa ng forecast o nakikitaan dito kay global spectral model. Pero tututukan natin yan dahil maaring magkaroon ng organized development yan at maging invest. At mula sa mean sea level pressure niya ay so far bumababa sa 1,008 hectopascals yung nandito sa member ng Mariana Islands. Pero again, nai-interrupt kasi ng range of high pressure area dito kaya nai-interrupt yung development ng Coriolis circulation dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng PAR or bandang Marianas Island. So, baka posibleng hindi rin matuloy. So, tingnan po natin dahil meron tayong range of high pressure area. Pero as time goes by, mga linggo hanggang Lunes, mukhang humihina po yung high range of high pressure area sa itaas. Ayun o, hanggang July 23, yun o, medyo humihina siya. So, tingnan po natin ha. So far, wala naman tayo nakikitaan na susunod kay Krising. Wala, medyo negative po. Pero kung titingnan natin ang tropical cyclone strike probability ay may nakikitaan na may posibleng kasunod itong si Krising. Ayan o. Within 72-hour period po yan or July 21, malalaman natin yan sa Lunes. O baka bukas po na linggo, malalaman natin kung itong strike probability nito sa silangan nga po ng Mindanao, gaya na aking report 2 days ago, ay posibleng maging isang invest. Sa ngayon, sa PESTRAP ang kasalukuyan nating nakikitaan dito na mataas ang kanyang probability of development, 60%. So baka bago na naman tong low pressure area ha. Malalaman natin siguro yan baka bukas po yan o Lunes. Tingnan natin ha kung merong kasunod kay Krising. Ito po si Krising ayan o, nandyan na siya. So ito yung posibleng kasunod ni Krising. Ayan, kitang-kita naman mga folks. At for 96-hour period, within 96-hour period o July 22, mga Martes na po yan. Ayan, mas nagkaroon na ng malawak na pagkilos at makikita pa northwest o west-northwest din ang kilos nito. So kung maging investment po ito, kung sakali, mukhang maapektuhan so far ng 5 to 10% ng strike probability ay ang buong Northern Luzon na naman, kasama ang Southern Luzon at Metro Manila. So baka next week magkaroon tayo ng posibleng invest ha. Hindi pa conclusive po yan dahil wala pa naman tayo nakikitaan sa ating real-time satellite imagery at yung ating global spectral model sa ngayon. Pero kung titingnan natin sa mga computer models, gaya na lamang GFS, mula kahapon, binanggit na natin, mayroong panibagong posibleng low pressure area na mabubuo. Ayan, at dito sa may bandang silangan ng Mariana Islands. Magkakaroon lamang sila ng salpukan itong high pressure area. So, magdedepende po sa high pressure area kung itutuloy. Pero makikitaan natin dito, after Krising, magkakaroon ng parang cyclonic circulation, kasunod niya, at magkakaroon ng redevelopment of shallow convection dito sa may bandang northeastern Luzon. So, napaka-disorganized pa rin. Pero kung pagbabasa natin kay CMWF ay medyo may nakikitaan din na medyo shallow trap dito sa may bandang northeastern Luzon. So, tingnan natin, mukhang magpa-positive itong lumalabas na forecast ng ating Genesis. Malamang linggo o Lunes natin malalaman ang development nito. Kasi may nakikitaan na naman sa forecast ng ECMWF na. So, posible po yan mga folks. At mula naman kay NABGEM ay ganun din ang nakikitaan. So, mukhang nagkakaroon na ng matching. Except na lamang kay Japan Meteorological Agency na until now ay wala pa siyang nakikitaan dito. Alanganin pa yung development niya na dito, yung circulation dito sa may bandang silangan ng bansa natin. Yan. So, tingnan natin, mag-update po tayo time to time para sa further development. Kung sakaling itong kasunod ni Krising, matatanaw na natin sa real-time satellite imagery. Ha? Kasi kung titingnan natin yung mean winds, yung mean wind natin o mean shear wind natin mula sa pinaka-convergence ay halos hindi pa natin maaninag masyado dito. So, antayin natin na medyo lumayo pa ng husto itong si Krising para malaman natin kung magkakaroon na ng mas magandang development.
maging yung divergence, hindi pa natin masyado maintindihan. Pero nagkakaroon na kasi ng steering drive ang divergence dito sa may bandang Mariana o Guam. Kapag nagkakaroon na siya ng divergence kasi, posibleng may presence na po ng convergence dito. Kaya lang, naghahalo pa sa pinaka-trough dahil nga po narito pa si Krising. So, tingnan natin hanggang bukas po ng linggo, mag-update tayo for possible development. Pero kung pagbabasa natin yung tropical cyclone strike probability, inaasahan natin within 72 to 96 hour period, inaasahan natin na mukhang meron tayong susunod na babantayang panibagong low pressure area, kasunod ni Krising. So, tingnan na lamang po natin at update po tayo mga folks. Mag-update po tayo sa ating Facebook page at sa ating mga daily reports yan. Hindi pa natin pwedeng bigyan ng conclusion sa ngayon. Pero ang malinaw dito, may nakikitaan si ECMWF. Hanggang Lunes, hanggang Martes, may nakikitaan siya. So, tingnan na lamang po natin simula bukas ng linggo. So, silipin natin kung mataas na ba yung ating mga ilog sa Metro Manila gamit ang General Flood Advisory and Warnings courtesy of Pag-asa. Ayan, yung mga sensors si Pag-asa dito sa mga ilog natin kasi meron sila. Kaya malalaman natin kung tumataas na rin yung mga ilog. Yan. Mula sa pinaka-hydrological center. Ay, hindi rito. So, water level. Sa water level pala. Yan. Sa pinaka-water level, hopefully, working po yung hydrological section ni Pag-asa. Mukhang matagal ang loading So, medyo mabagal yata yung internet connection ni Pag-asa kaya hindi agad naglo-load yung hydrological center nila. So, ibig sabihin mukhang wala tayong idea. Pero i-assume na lamang natin mga folks na tumataas po yung ating mga ilog Yan. Since walang data, mukhang may problema sa internet connection nila. Pero makikita natin sa ating dam levels, may nagbukas na ng gate, itong si Binga Dam, nag-release na siya ng 0.5 meters o 0.50 meters. Yan, isang gate po ang binukas sa kanila. So, umaapaw na kasi. Yan halos 573. So, bago man lang umabot ng 575, nagbukas na sila ng gate para hindi ito umapaw. So far, si Binga Dam pa lamang ang nag-release ng kanilang sobrang water reserve. Yan. At wala tayong hydrological advisory kasi hindi naglo-load yung hydro basin ng ilog, yung level ng mga ilog ni Pag-asa. So wala tayong magiging data sa ngayon. Mula naman sa ulat lindol, well, napaka-noisy ng aking seismograph. Well, as usual, dahil nga po sa napaka-low pressure area natin sa Metro Manila. So, yung pendulum ko sa Caloocan ay grabe ang sayaw niya. Yung sensitive niya kasi sobrang gaan mababa ang ating atmospheric pressure. So, very noisy ang aking seismometer. Konting boses lang na maririnig na aking seismometer, papalo na kaagad siya. Kaya, ayan, napapagkama lang may mga seismic wave. Pero, makikita natin sa pattern, ay meron tayong isang malakas na pagyanig ang naitala. Ayun, natatanaw ko po. At nag-notify naman yan sa data feed ni PBOX. Mula kaninang 9:34 AM po, dyan sa may bandang Dalupire Island, Calayan, Cagayan, nagkaroon ng magnitude 5.3 na may babaw lamang na 10 km depth. So, nakaramdam siguro ng intensity 2 to intensity 3 ang mga kababayan natin dyan sa may bandang dulo ng Cagayan at Calayan, Cagayan. Hopefully, walang nagkaroon ng crackings at malamang hindi nyo masyado mararamdaman siguro dahil nagsasabay po kasi yung lakas ng bugso ng hangin dyan sa inyong lugar. Pero meron po tayong naitalang magnitude 5.3 po dyan para sa mga kababayan natin sa Calayan o Dalupire Islands po. Ingat na lamang po At kaninang 1:14 AM, nagkaroon tayo ng magnitude 4.3 at may lalim na 47 km depth. Bagamat sa dulong-dulo na ito ng Mindanao, napakalayo, halos nasa Indonesian Peninsula na siya. Pero indicated as southeast ng Balut Island, Davao Occidental. So, napakalayo. So, hindi na masyado ramdam yan. Pero ingat pa rin mga folks dahil nagkakaroon na tayo ng mga sunod-sunod na pagyanig. Lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon na mayroon ng dalawang recorded na magnitude 5.0 pataas. Bagamat ko konti yung mga minor earthquakes pero may naitala tayong magnitude 5. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data.
for the month of July. Kung naka 600 na ba na total earthquakes ngayong araw. Yan, tatlo na po yung ating magnitude 5.0. So, ang total earthquakes natin, 558. 535 naman, magnitude 2.0 pataas. 20 sa magnitude 4.0 at tatlo na ang ating magnitude 5.0. So, mukhang mas marami ngayon ang magnitude 5 ang naitala dito sa hilagang bahagi ng Luzon kumpara sa Mindanao. So, mag-iingat po ang mga kababayan natin, mapa norte man yan o mapa south. Dahil pareho na tayong may naitala na magnitude 5. Pero sa ngayon ay wala pa sa 600 ang total earthquakes natin. 558 pa lamang ang ating total earthquake. So medyo kakonti pa rin. At kung titingnan natin yung historical earthquake natin, gamit ang ating annual earthquake frequency para ngayong taon. So mapapansin natin dito is yung magnitude 5.0 nadagdagan na ng 32 na po yung total earthquakes natin ngayong taon. So madadagdagan pa po yan. Ang total earthquakes na natin mula ngayong mula January hanggang ngayong month ay 9,393 na po yung total earthquakes. So kokonti pa lamang at tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan yan as time na nadadagdagan din ang ating total na earthquakes. Yan. At base na rin sa ating historical records nga po, nasa 558 ang ating total earthquakes ngayong month of July. So, wala pa sa 600 yung total earthquakes. Bagamat konti, pero marami na agad o at least meron na tayong tatlong magnitude 5.0 kaya medyo mag-ingat at alisto po tayo mga folks. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado o mabagyong Sabado, July 19, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw at mabagyong araw ng Sabado, July 19, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report at mag-iingat po ang lahat lalo na dito sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon area. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events para sa gustong malaman ang magiging lakas ng busang ulan gamit ang aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-ingat po ang lahat maging saba, lalo na dyan sa may bandang Ilocos region na mas masungit ang hangin na humahampas sa inyo ngayon dyan kahit napapalayo na itong si Krising.
At magandang araw po sa ating lahat.